ngayon, imortal ako, wala, di ba? Kaibigan, mga kapanalig, mga ka-KP Television, na-miss po kayo ng isang linggo. Okay, so nagkaroon tayo ng konting technical problem last week, kaya wala po tayong programa, kaya po nagbabalik po muli ang KP Television sa linggong ito, of course. And of course, sa araw na ito, no, ay talagang kasama na naman po tayo para sa 30 minutong usapang Kristiyano, usapang Katoliko dito po sa The Catechist Lens. Na ako po muli ang inyong misyonerong katekista, Teacher Art Octubre, na lagi nagpapaalala that catechists are people who keep the memory of God alive, they keep it alive in themselves, and they are able to revive it in others. Ngayon po ay araw ng Bebes, ikawalo sa buwan ng Hulyo at nasa ikalabing-apat naman na linggo sa pangkaraniwang panahon sa ating simbahan. Kaya man noong nakaraang linggo ay tinuruan tayo ng ating Panginoon para sa isang mahalagang pagkakaroon ng isang sentrong pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya, no? At pagkakaroon ng isang kung paano ang pananampalataya ay nakakatulong sa atin, ano? Kaya naman sa mga kwento na narinig natin sa Ebanghelyo last Sunday, ito nagpapatatag sa atin para talagang sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagkilos at paggawa sa buhay ng pananampalataya natin ay talagang magkakaroon ito ng mga katuparan. So sa pagdiriwang nga ng banal na misa, ito ay ginagawa natin at tuloy-tuloy tayo magsimba every Sunday. So ngayon po ay Webes and after few days ay linggo muli. So pagsisimula ng ating programa ngayon ay hingin natin ng pagpas ang presensya o pagpas ng ating Panginoon. Tayo po ay magdasal ng maigli sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, magpapasalamat kami sa tanghaling ito at kami po ay inyong binigyan ng pagkakataong makapag-programang muli ng The Catechist Lens. Ngayong ikalabing-apat na linggo sa karaniwang panahon at araw ng Bebes, iyong sinasabi sa amin sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa liwanag ng Ebanghelyong ito ay aming sinasabi, Panginoong Jesus, ikaw ang aming huwaran, sa tapat na paglilingkod, ipagkaloob mo sa amin ang kabukasan ng sarili upang higit na paglingkuran ang Ama at ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magbabalik po ang The Catechist Lens after this short break. Okay, so maraming salamat po muli and welcome back to sa ating programa The Catechist Lens. Kasi sabi ko nga kanina ay na-miss ko po kayo ng isang linggo at ngayon po ay nagbabalik tayo para sa isa na namang usapang Kristiyano, usapang Katoliko. Nahandog po sa inyo ng The Catechist Lens at kami po ay napapanood din sa KP Television, sa YouTube channel ng KP Television. Sabay po tayo napapanood doon ngayon. Kaya sa ating mga viewers na nandito po ngayon present, ay maraming salamat sa pakikisasaan. At sana samahan po kami sa loob ng 30 minutes sa ating usapang Katoliko, usapang Kristiyano. At ngayon po ay meron tayong, of course, inanyayahan na bisita at makakatulong natin para sa isang magandang usapang muli. Pero bago ang lahat ay bigyan daan muna natin ang isa sa ating mga pinagkakaabalahan dito, ang I read at the Manila, sorry po hindi pala Manila Times. At tama ba ako, Kuya Prof? Yan. Meron tayong The Philippine Star. Sorry na, ma'am. Okay, so kung meron po kayong kopya dyan ng The Philippine Star na issue kahapon, July 7, ang ating pong tanong, ang sagot sa tanong ngayon ay manggagaling po doon. At kung kayo po ay makakabigay ng tamang sagot, kayong una mabibigyan po kayo ng isang papremyo mula sa The Philippine Star. Kaya ito po yung ating question for the day sa I Read It at The Philippine Star. Ano ang headline ng Metro section ng The Philippine Star kahapon, Wednesday, July 7, 2021? So, headline ng Metro section ng The Philippine Star kahapon, yung issue kahapon, araw ng Wednesday, July 7, 2021. So, sulat na, type na ng tamang sagot. At kung kayong maunang bibigyan ng tamang sagot, ay magkakaroon kayo, ipapapadala sa inyo ang inyong papremyo. Okay. So ngayon, mga kaibigan, sa ating programa ngayong tanghaling ito ay
ang pamangkat na nating programa ay The Catechist Lens, no? Pero, syempre, kailangan nating intindihin at maunawaan, ano nga ba ang katekista? Sino nga ba ang katekista? Ako po ay isang misyonero katekista. Katekista ba ako dahil nag-aral ako ng 4 na taon sa isang formation institute? Ayan. Oh, wow, nanonood. Kaya nga sabi nga ni Sister Erla Dalen, Sister Erla, thank you for joining us. Okay. Sana marami pang manood. Ayan, para talagang mabalitaan natin yung iba pang mga katekista. Si Sister Erla po ay isa sa mga coordinators ng catechetical ministry sa aming diocese ng Novaliches. Okay? So, ngayon ay sabi ko nga kanina, ating tignan, ano ba, madalas kong sinasabi sa programang ito na yung parang yung aking yung aking pinaka tagline, kasi ito ay hango naman sa sinabi ni Pope Francis, syempre, no, that the catechists are people who keep the memory of God alive, they keep it alive in themselves, and they are able to revive it in others. So napakalinaw ng sinabi ni Pope Francis. Very inspiring. Siguro mamaya hihingin natin ng konting insight dito yung ating guest. Okay? So, ang ating guest ngayon ay isang matagal ng katekista, no? Kaya nga mas nabuti ko na siya ay mapanood, or rather na siya ay maimbitahan. So, yung ating title ng ating programa ngayon ay Katekista, Sino Ka Nga Bang Talaga? Okay? Sino ka nga bang talaga? Sapagkat marami nagtatanong, profession ba ito? Ano ba ito? Is it a profession or a vocation? Yan. So, sino nga ba ang catechist or katekista? Ayan. So, bigyan linaw yan ng ating special guest for today. Ang ating special guest for today ay isa ng matagal ng katekista, no, sa kanilang diocese na noon ay ang tawag pa noon ay Quezon City North District. Pero ngayon ay isa na itong diocese, na ito yung diocese ng Novaliches, isa sa mga pinakabagong dioceses sa Catholic territory, no, or ecclesial territory ng Roman Catholic in the Philippines. So, siya ngayon ay talagang nagtuturo sa mga pampublikong paaralan, at siya po ay isang grade level, okay? Grade level coordinator or GLC, grade level coordinator. Kasi sa mga catechist po, sa isang diocese, meron din silang mga parang role of service, ano? Merong coordinator, may grade level din sila, ganyan. Tapos sila yung mga nagbibigay din ng guidance, no? Para talaga din silang mga teacher, no? Pero they are teachers of faith, of course, no? At nung bago ako nag-Catholic school, nakasama ko na din talaga. Magkakasama kami dati. So, dahil pumasok din ako sa catechetical ministry ng diocese namin for only 2 years. Yeah, only 2 years. So, kaya nakasama ko siya. Isa po siya sa napaka-sipag. So, pwede ko pang sabihin, she is really one of the seasoned catechist. Okay? So, she is now married at siya ngayon ay kasalukuyang naglilingkod bilang head catechist ng Ascension of Our Lord Parish sa Lagros Subdivision, Novaliches, Quezon City. Bahagi po din yan ng Diocese of Novaliches. Palakpakan natin, mga kaibigan, si Ate Jocelyn De Jesus Gaa. Hello, Ate Jo. Good afternoon. Good afternoon na. Good afternoon na. Napakaganda naman ng iyong background dyan. Nasaan ka ba ngayon, Ate Jo? Office ng Ascension of Our Lord sa parokya. Sa parokya. So talaga naka-duty ka pala ngayon. Yes, duty. Okay, so tama. So suot mo ang uniform talaga ng pagiging katekista. So ayan, sige Ate Jo, magpakilala ka muna, bumati sa ating mga
manonood, sa ating mga viewers, sa mga kapwa-katikista natin na nanonood ng kikinig sa atin ngayon. Go ahead, Ate Jo. Wow! Good afternoon po sa lahat. Father Aris, good Ayan, medyo afternoon. Go-boards! nawala ata si Ate Jo. Okay, ayan. Go ahead, Ate Jo. Ayan, okay na? Ayan, Sa mga okay na po. coordinator, sa mga katikista, syempre kay Father June at sa lahat ng staff ng parokya. Good afternoon po. Ako si Ay. Ate Josie. Teacher Josie kapag nasa school. Katikista ko ng 28 years. Wow, Sa XP ah. Yeah. Sa Sipam, 28. naka ako, 25. Wow. So 25 28 years all in all bilang isang Yes. katikista. Bakit ka nagtagal ng ganyan? And more more years of service, Ate Jo, ano? Bakit ka nagtagal ng ganun, Ate Jo? Ano bang meron dyan sa pagiging katikista, Ate Jo? Siyempre, na-inspired ako sa mga kasama ko. Sa mga misyonero. Tapos, naging masaya ako. Hindi naman kasi ako naghangad ng maraming kayamanan. Simpleng buhay lang. At, siyempre, nakatravel at nakapag-aral. Kaya siguro At may bumabati rin. Yes, may bumabati rin sa iyo si Maria Elena. Super, siguro naman kilala mo siya. No? Wow! Niya, Yes! Hi, Ate Josie. I'm very happy to see you here and all the catechists. Ayan, so binabati ka na. Yes! So, nakakatawa talaga. Natutuwa nga rin ako Ate Jo, sa kasi- kanya, kay Miss Elena. Oktubre, Oo, ang okay, iyong yes. galapin. Ah, thank you. By the way, ano ba ang tawag sa inyo ng mga bata kapag kayo nasa eskwelahan nung meron pang face-to-face catechesis? Teacher Josie talaga. Ah, Before, Teacher nung sa high Josie. school ako, kasi gusto ko barkada lang yung estudyante ko, pinapatawag ko sila ng Ate Josie. Pero educators kaya sabi, kailangang Teacher Josie. So- Kaya nung so na-assign to- ako sa oo. elementary, teacher na talaga. Yes, at para maka-establish tayo ng respect din, ng leveling at ika nga. Kasi para hindi naman tayo parang ate lang na para nandyan lang sa tabi, no? Kasi Yes. talagang teacher naman talaga tayo. Sige, Ate Jo, napakaganda. So, 28 years. Wow, hindi biro po ang maging katikista ng 28 years. At sabi mo nga, day simple ka lang, ano? Yun lang yung wala kang hinahangad na malaki. Pero, syempre bilang tao din, nais din natin talagang sabihin natin magkaroon ng magandang buhay. So, kamusta naman ang buhay mo bilang individual na tao at the same time bilang isang katikista? Simple lang. At least merong simpleng tahanan, yung pangangailangan natutugunan, kahit pa paano na grade school, Okay. ngayon ko na lang siya ako para sa kanyang kolehiyo. Natutugunan naman ang pangangailangan. Pero syempre, Okay. tama lang, sapat. Hindi naman Oo. kulang. Yes, hindi naman. So, kumbaga, yung blessing ni Lord ay talaga namang punong-puno pa din. No? Punong-puno pa din siya. Okay. So, ilang paaralan dati nung wala pang pandemic? Ilang paaralan naman yung, at kung saan-saan kang mga parokya na nanggaling? Pwede mo bang ikwento sa amin? Paano ba kayo, ina-assign ba kayo? Ano ba, kayo ba ay nananatili sa isang parish kung saan kayo galing or what? Hindi po, sir. Kasi dahil ang Ascension of Our Lord ang nagpaaral sa akin, nung first year ko hanggang naka 8 years ako sa Ascension. Tapos nalipat ako sa St. Francis Xavier. 5 years. Doon ako nakapag-asawa. Ang panahon na yon. Nalipat ako sa Mary the Queen. Sa Mary the Queen. Tapos nalipat ako sa St. Maximilian Kolbe. Tapos kasi lagi meron chapel Tapos nabalik ako dito sa Ascension hanggang ngayon. Dito ako Okay. So more or less, sa isang parokya na pupuntahan mo, ilang taon ka nag-stay? May term of office ba o service bago ka talaga officially alis ka na sa parokya? Wala naman. Before
Pero nung bago ako, 8 years agad ako dito sa Ascension. Tapos Ang nalipat ako sa tagal. St. Oo, para Francis. yata nung magkasama tayo, Ate Jo, nandiyan ka nun sa Ascension, tama. Oo, kaya Oo, nga. Ito that ang was unang parokya. 1998, no? When I entered the Ang ministry, tagal that na. was 1998, no? Siyempre, 2 years lang naman ako nagstay sa ministry. Si Ellen naman ay 3 years. So, siyempre, alam mo na ang reason kung bakit kami umalis that time. Pero alam mo, kaya nga minsan parang pa nakakausap natin yung mga kasamahan natin. Oh, dating katikista yan. Sabi ko, katikista pa rin ako hanggang ngayon. Yes. Sabi ko, wala lang ako, Oo, wala lang ako sa ministry. Sabi ko sa kanila, ganun kayo talaga, oh. Sabi ko, oo nga I'm a naman. catechist. Sabi ko, katikista ako ngayon sa isang katolikong paaralan. Sabi ko, doon ako ngayon nagtuturo. Sabi ko, ganyan. And anyway, it's not really about me, but very interesting kasi. Paano ka ba nagsimula, ate? Alam ko, ano, briefly, how did you start as a catechist? Yes. Ano kasi, misyonero kasi ang sponsor ko sa college. Hindi ko alam yung katekista kasi wala naman kaming ganun sa women's. PWU kasi ako nag-aral. Kaya lang yung Okay. misyonero, in-offer, o gusto mong mag-aral uli, fresh graduate, syempre, grab ang opportunity. Sige po, mag-aaral uli ako. Pinapunta ako ng Santa Isabel, ayun, exam, tapos nakapasa. Tapos mag-aaral pala ako doon bilang katekista. Ayoko Okay. sana. Kaya lang, sige na nga, nandito na lang, mukha namang okay. Tinapos ko yung pag-aaral. Hanggang sa naging katekista. Okay. Na, So, in other words, ang pagiging katekista ay, well, kailangan meron ka ding, kumbaga parang education para doon. yes, kailangan Okay. nag-aral. Oo. Pero, tinan mo to, mayroong magandang tanong, Ate Jos, galing kay Pinoy Brain Power. Pwede pa rin po bang maging katekista ang isang tao after retirement? Saan po pwede makapag-aral ng parang maging katekista ang isang retired employee? Yes. Pwede pa po kahit retired. Mhm. Sis, meron po kaming ongoing formation na binibigay. Kapag na-undergo nyo po yun, i-assess, pwede po kayong volunteer catechist sa parish, pwede rin pong sa school. Pwede po yun. Ayun. So, Basta tatanggapin mag-undergo sila. ng formation. Oo. So, ibig sabihin, basta willing sila, no? Willing yung mga Yes. tao na nag-retire at able pa naman. So, kasama yun sa tinitignan Mag-undergo ng let's say, ng formation. mga coordinators, yes. Willing mag-undergo ng formation, open naman sa trainings, ganyan. So, po pwede. Pero syempre, it has something to do with the spiritual din, na pagiging katekista, di ba? At yun ang inaaral talaga sa formation, no? At nakakatuwa, talagang marami naman ding nagiging katekista o nakikibahagi na sa catechetical music. Usually after the retirement. Pero meron talaga na from the very beginning, parang sa case mo, di ba? Nag-aral ka, pero pinag-aral ka uli, and then you started to teach catechism for a long time na talaga, no? Paano ngayon, Ate Jo, pandemic? Sabi nga ng isa nating viewer, yung kilalang kilala mo, di ba? Sabi niya, paano po nagpapatuloy ang inyong misyon na magturo ng pananampalataya sa mga estudyante sa public school, lalo na elementary, ngayong bawal ang face-to-face. Ate Diyos, samantalahin mo kung gusto mo rin manawagan sa mga teachers ng public, kasi nasa public school siya ngayon. So, anong Meron po pa mo kami, sasagutin yung go? yes, oo, walang face-to-face, talagang nakakalungkot. Pero meron po kaming mga recorded videos ng aming lesson na pwede pong ituro sa mga bata. Actually, kinuha na po yung mga email ng schools. Pinadala po yon sa lahat ng public schools. Yung lesson po doon ay mula grade 1 hanggang grade 10, kasama ang recollection. Kaya sa mga guro Wow. sa public school, meron po na nakapasok po yun sa email ng school nila. Kaya Ng nasa kanila school. po. So,
ng So public they can schools. ask, pwede nilang hingin yun sa mga principal, meron pala. Opo, Pero meron naman. ang tanong, ah, ano kaya nila na sabihin natin na maximize kaya ng public school? Na-evaluate nyo ba, Ate Jo? Nagkaroon ba kayo ng reality check kung na-avail ba ng mga bata o ini-ere ba ng mga Schools. public school? Hindi naman sila online. Most of them are modular. So, Opo, paano yung mga videos ninyo? yun nga yung nakakalungkot. Gusto sanang yung bawat katikista na naka-assign sa bawat school, sana ma-follow up yung principal. Na baka naman Oo. pwede. Kaso, ang problema, yung mga school ayaw namang magpapasok. Kasi mahirap naman yung call ko. O, ayan. Baka may gusto ka Papasok sa lang economic. nila yung mga maintenance. O, ayan, Ma'am Ellen. Baka may gusto kang i-respond doon sa Handa, sinabi ni ethical. Ate Josie. Yung mga schools daw ayaw naman i-ere yung mga binigay nila. So, bakit kaya? Baka naman hindi ayaw. Baka meron naman ding valid reason. Yung mga taga-public school, yung mga principals, ba't din nila ito ma-ere? So, sana magkaroon ng sagot niyan yung isa nating viewer, Ate Jo, at bibigyan daan muna natin ng isang maikling break today at ating tignan ano ba yung mga pwede natin mapanood sa KP Television after this very, very short break. Diba, may commercial. Hello, magandang umaga sa lahat. Nandito po muli si Kuya Prof para ibalita sa inyo na lumabas na po yung bago kong libro. Tatlo po ito yung Kuya Prof book series. Ang una po ay ang Yehey, Naka-Perfect Tayo. Ito po yung pangalawa, ang Masayang Mundo ni na Amigo at Kopito. At isa pa, ang ating Naku po, Nawawala si Lito. Inanyayahan ko ang lahat na bumili ng libro at matuto sa pagbabasa. Dahil sa pagbabasa, sigurado akong tataas ang iyong marka. So mga kids, inaanyayahan ko kayong lahat na bilhin at kumuha ng inyong kopya ng aking Kuya Prof book series. Maraming salamat. Kuya Prof! Kuya Prof! Kuya Prof! Okay, thank you so much. Programang inyong napapanood sa KP Television from Monday to Saturday.
at pag Webes nga po ay ang The Catechism. So those programs are really, KP Television really provides meaningful and insightful programs na pwede niyo pong kuhaan ng mga inspirasyon at mga bagay-bagay na mga ganda para sa pang-araw-araw ng buhay. At ganun din, tatangkilikin natin yung mga libro ni Kuya Prof, ni Dr. Aldrin Tenerife Sacristan, at ito po ay inyong pwedeng orderin sa Lazada. So again, yung ating programa ng KP Television that really provides meaningful and insightful programs, you can of course support us by sending your support to GCash or our PayMaya numbers that na nakikita nyo ngayon sa inyong TV screen. 0968-718-5468. So, please help us. Gaya po ng aming isang sponsor na nakita ninyo kanina, you will be given the opportunity also to showcase your whatever products o anumang pong services na inyo pong ibinibigay sa taong bayan sa simbahan. Okay, so thank you for your advance help sa KP Television. At balik po tayo sa ating usapang kasama muli ang ating very special guest na si Ate Jocelyn De Jesus Gaa. Teka lang pala muna Ate Jo, welcome back. Palakpakan uli natin, virtual applause sa ating ayan. Naku, may sagot agad si Ma'am Ellen. Ate Jo. Yes, Ate Jo. Sir, may ika-clarify lang ako. Hindi naman ayaw ng public school. Mahirap makapasok sa school ngayon para ibigay sa mga teachers yung link para mapanood ng mga bata. Kasi before, yung mga videos namin ng mga Bible stories, sinisend ko sa mga kaibigan kong teachers na may mga anak. Gustong-gusto nila. Kaso nga lang, siguro hindi masyadong malinaw kung paano ipapasok na sa programa ng public school. Kasi alam ko gusto ng mga guro na ipasok. Yes, at saka 'di ba modular, karamihan sa public school ay modular, diba? Ito may sagot si Ma'am Ellen. Si Ate Ellen ay nagtuturo sa public school. Ito ang kanyang sagot, Ate Jo. Tignan natin. Sa amin po walang video lesson na nakarating. Siguro po dapat maalam or techie ang katekista at masipag mag-follow up sa principal or focal person kung nakarating ba sa Gmail ng school ang mga links. Ayun. So talagang kailangan Ate Jo ng follow up. Oo, sa mga principal o kung di man direct sa principal yung focal person ng principal, who is in charge perhaps sa ESP, for example. Ito kasi sa pagpapakatao na area. So para malaman, kasi sayang yung inyong mga ginagawa at saka kung iyon ay talaga magtuturo sa magagandang value sa mga bata, ituloy-tuloy. At hangang-hanga ko talaga sa effort ng mga katekis natin. So, yun, siguro i-follow up po na Ate Josie, kamusta kayo ngayong pandemic? Kung baka ako maiyak niyan, sir, Sir, kaya ayoko. Relax lang, okay. Hindi, parang may binibigyan mo na kagad kami ng ng hint, no? But I know, mga katekista ay very strong, firm ang faith nila, no? At hopeful sila, Of course. Sige Ate Jo, kamusta kayo ngayong pandemic? Ako mismo. Kumusta ako? Okay. Bilang katekista. Yes, okay. Patuloy kasi may pag-asa naman. Sabi ko nga, kung ang araw ay sumisikat at nakikita ko at lumulubog at nakikita ko pa rin, ibig sabihin may malaking pag-asa. Wala na iyak ako sa... Kaya, it's okay. May magagawa. Maraming pwedeng magawa. Maraming mabuting magagawa. At marami pa rin ma-share sa parokya, tapos mag-online ng magagandang Bible verses para ipakita. Hindi madali, pero hopeful talaga. Kasi matatapos din to, mawawala din to, at makakabalik sa pagtuturo.
Correct. Hindi na Namimiss mo na bang bumalik sa classroom, Ate Jo? sobra. Hanggang repost na lang. Pag tinitingnan ko Oo yung nga mga eh. naganap, hanggang repost na lang. Tapos, nakakatuwa kasi ngayon, may nakaschedule kami first communion. Tapos Mm-mm. meron din kaming kumpil. Tapos Mm-mm. ang grade 6, may baccalaureate o misang pasasalamat na sila sa Monday. Iyak naman ako sa Ah, ano yan? Online, ang inyong preparation. Wow. So, yung mga bata, meron silang, kumbaga, meron na kayong agreement. Oo. Ano ba yan? Nakipag-coordinate kayo sa school nila para ma-prepare Ano? yung mga bata? Kasi yung SPED teacher doon ay kasama sa education committee ng parokya. Kaming dalawa yung nag-uusap kung pwede Okay. daw. Kasi last year, hindi na yun ang isagawa. Kasi Oo. wala. Kaya O di ibig sabihin ngayon, yung grade 3 and grade 4 ang Tapos sa first communion kasi wala last year, di ba? Kaya nga po meron kaming announcement. Pero nilimit namin sa hanggang 50. Oo. Naku, sabi ni Ma'am Ellen, no, feel po kita, Ate Josie, how I wish I could do more for the learners. Sabi niya. Oo nga. At sabi ni Jelino, ayun na, Ate Jo, may nag-hi sa'yo. Basahin Si ko. Julino, kilala ko siya. Oo, yes. Siya na rin siya. Hi, Julino. Miss you. Yes. Hi, Ate Jo. God bless us sa effort in bringing the catechetical instruction in spite of this pandemic. Wow. Diba? Okay na Thank sabihin you. na taga-bagong silang yan. Oo. So, ibig sabihin, Ate Jo, katulad mo, yung mga katekista ngayon yung naka-deploy sa mga kanilang parokya o sa assigned parish nila. So, anong ginagawa nyo ngayon sa parokya kung wala kayong face-to-face katekesi sa mga bata? Hindi naman kasi lahat nakabalik sa parokya. Wow, ay, ganon. Pero may Okay. endorsement letter na si Father Aris na ngayong June, binababalik na kami makipag-usap sa mga parokya. Pero syempre, tao naman tayo. Kailangan din kumain at kumasahin. Oo naman. Hindi lahat ng parokya kaya sumuporta. Okay. Hindi kaya support. Financially, Oo. hindi talaga kaya i-visit. Kahit naman Oo. ang ascension. Kaya lang, marami rin silang source. Kaya siguro ako nakabalik at may tulong financially. Tinutulungan din ako nila kasi syempre naman kumakain ang tao. No? Hindi lamang, totoo naman, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, hindi sa bawat Oo. sitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Correct. Magandang pagsabayin yon. Correct. Pero may iba't ibang kadahilanan. Pero alam ko, lahat ng katekista ay nagsisimula. Kaya nga kapag Prepina, Prebab, talagang nandun yung katekista, nagtuturo pa rin. Kahit Magtuturo ang pa binyag rin. sa per hour, meron pa rin katekesis. Mm. So, Nakakatuwa. ibig sabihin, oo, so ibig sabihin ang katekista, with or without, with or without, sabihin natin compensation or a little something na ibibigay sa kanila. Dahil talagang sa katekista, they continue their mission of their Yes. mga sacramental preparations. Nako, nakakatuwa naman yun, Ate Josie. Alam mo, siguro talaga ang katekista ang makakonsider kang mga heroes and heroines ng mga parokya. Kasi talagang, alam mo yan, masasipag talaga sila. No? Sabi naman ni Jolino, Ate Jo, sabi niya, in relation to Compil and First Communion, the CBCP ETSE, through the PARI program, has this online alternative for online digital catechesis, God's Spark, on pilot run. It's really helpful. Ayun. Yes, So parang, totoo. oo. Are you familiar with God's Spark, Ate Jo? Yes. Yun nga ang gusto ko sanang gamitin ngayon. Kaya lang, wala pa ang Tapos nag-inquire ako, medyo may kamahalan. Okay, may Kaya sabi kamahalan. ko, kung marami yung batang mag-first communion, i-google meet ko na lang, mag-prepare na lang ako, mag-download na lang ako ng ibang mga videos para magamit. Oo. Pero
siguro kung makapagbigay pa yung ating kapatid na si Jolino, mukhang talaga nanonood siya sa atin. Baka meron pa siyang masuggest na dahil sabi mo nga medyo mahal, paano kayo maka-avail nun ano? Paano kayo maka-avail nung yung God's God's Spark niyo? Kasi kahit ako, hindi ko pa naman talaga din siya na kumbaga na-explore. Pero I've tried that, yung God's Spark. Maganda nga siya, maganda Oo, nga siya. maganda siya. Oo. Pati Hindi ko naman magulang inakala. kasama. Oo. Hindi ko naman inakala na may bayad siya. Okay, so parang ganun. Meron pala siyang akala ko Registration. may bayad siya. Oo, meron pala. May registration Okay. pala. Akala But ko din anyway, wala. alam ko, naniniwala naman ako, Ate Jo, na may iba kayong paraan ang diocese siguro, may ibang paraan para ma-prepare yung mga bata sa mga sacrament. Tulad na sinasabi mo, di ba, meron kayong first ko, may confil kayo. Yun nga lang, dati we can do it in a bulk number of students, no? I mean, mga bata. Pero ngayon talaga, baka hindi lang isa, dalawa, tatlo pa na sessions or 3 beses. Ang tanong, papayag kaya ang mga pari na ganun By kadami, batch. no? By batch. Sabi ni Julino, Ate Jo, the support of the parish and the diocese would really be important to this. Oo naman. Oo. Parang si Father Delvo, alam na yan, di ba? Oo. Actually, he was the one who was interviewed and I think alam niya ito, yung tungkol dito. At siguro, alam din niyang standing ng catechetical ministry. Di ba si Father Delvo siya bang may hawak ng mga RCBN schools? Tama ba ako? Yes. Oo. So si Father Delvo. And he is also an officer yata ng CEAP. Anyway, Ate Jo, yan. So, ibig sabihin, may mga efforts kayong ginagawa. So, ang katikista, kahit pandemic, ay tuloy-tuloy ang inyong bokasyon, tuloy-tuloy ang inyong gawain sa parokya at kung nasaan man kayo. Halimbawa, Ate Jo, hindi sila kayang, sabi mo nga, suportahan ng parish. So, pwede silang hindi na muna magtrabaho sa parokya o they can do voluntary work there. So, bahala na yung parish priest sa kanila. Meron kaming letter volunteer sa parokya. Kahit wala yung financial support. Pero syempre kung meron, hindi Mas masaya. mas okay. Pero hindi siya nasusukat. Hindi siya doon nasusukat na dahil walang ibibigay na support ang parokya, ay hindi kami mag-volunteer. Mag-volunteer pa rin. Kaya lang minsan, hindi lahat ng, sorry mga pare, hindi lahat ng paris priest. Oo, kasi parang hindi masyadong naunawaan yun. Kasi nga, halimbawa kung malayo yung katikista, alam din ng pare na mamamasahe siya. Wala naman siya. Talagang parehong parehong nahihirapan. Pero naniniwala tayo, Ate Jo, na may magagawa ang pare. May magagawa ang mga parish priest para matulungan yung katikista. Yes. Diba? Kasi from the very beginning naman, kahit sumusweldo ang katikista, still volunteer talaga ang katikist, di ba? I mean, kahit na sabihin mo sumusweldo yan, nandun pa rin yung spirit of volunteerism. Kasi they work beyond hours na kumbaga kung anong ibinigay sa inyo. Kaya nga alam mo, sa totoo lang, nung wala pang pandemic, kita ko yung ginagawa ng mga parish catechist namin. Even yung mga volunteers, ang sisipag talaga nila. So, sige Ate Jo, naintindihan na natin yung sitwasyon ng mga katekista, pero alam ko nandiyan pa rin kayo at hindi kayo magsasawa. Ngayon Ate Jo, ano ang gusto mong maging mensahe sa mga katekista? Manatili lang kung ano yung ginagawa mo, ano yung at yung dating sa school, ipagpatuloy lang yon. Yung pandemya, matatapos yan. Pero yung Diyos na ikinukwento, si Jesus na ikinukwento, hindi naman yun natatapos. Tuloy-tuloy lang yun. Kaya sa mga katikista, yung
huwag masyadong negative sa panahong ito. May magagawa tayo eh. No? Wag lang natin Correct. tingnan yung kawalan ng salary. Correct. Oo, kailangan yun. Pero tingnan din natin yung sitwasyon. Alam naman natin ang parokya, wala. Ang diocese at ba umaasa sa parokya. Siguro, may magagawa yung mga pura paroko natin na matulungan tayo. Hindi man ganun kalaki. Ako talaga napaka-thankful ko kasi nandito ako sa Ascension. Inopen ko kay Father, pinakakama ko, tapos tulungan niya ako. At willing pa siyang paaralin ako. Kasi sinabi ko, Talaga? yes, Wow. talagang lahat ng support ay, alam mo namang ginagawa niya para matulungan ako bilang katekista. Kaya Batiin sana mo naman si Father. Hi, Father. Batiin mo naman si Father. si Father Aris, sir, alam mo si Father Aris, siya yung director. Yes. Talaga lubos ako nagpapasalamat kasi Mm. yung mga nasunugan, talagang Tinutulungan namatayan, niya. na Oo. ospital, talagang personal siyang tumutulong. Binibigyan niya, Ay, nako. inaabot niya. Ate At Jo, wala nagpapapuji. tayong question dyan kay Father Aris. He's Oo, very talaga, ako supportive all the way nagpapasalamat. through. Oo. At sana nga tuloy-tuloy yung pagiging director ng catechetical ministry. Talagang pag nandyan talaga siya, mabubuhayan talaga tayo. May bumabati sa iyo, Ate Jo, kanina, isang viewer Oo, natin. iyak eh. Si Reynold De Vera. Kilala mo ba siya? Si Reynold De Vera? Siya po ay aming coordinator sa research. Okay. Hello, Sir Hi, Reynold De sir. Vera. Ito po pala. Sabi niya, magandang hapon, Teacher Art and Teacher Josie. Greetings from NDC. NDC. What is NDC? Ano yan? Ano yun? Ano sabihin nun? Diocesan Catechetical Catechetical. Foundation. Okay. Yes, thank you Bago po. lang, sir. Oo, 3 years pa lang. talaga. Okay. So, hello, thank you for watching, Sir Reynold. Sana help our catechist, please. Ayan. We will talagang At saka sabi na naman ni Julino, nakakaiyak naman. I remember my experience of being a catechist in the parish. I would like to re-echo that the priest must really support the catechetical effort. Ayan. Tuloy ang laban at gawin at gawain para sa Diyos. Saludo sa mga katekista, mga bayanan ng simbahan. Yay! Wow, grabe, sir. Yes naman, totoo yan, Ate Jo. Kaya nagpapasalamat ako sa vocation ng mga catechist. Pero syempre, di ba, Ate Josie, sinasabi naman ng ating simbahan na all baptized Christians are catechists. No? Yes. So kapag binyagan Kristiyano tayo, by virtue of baptism, lahat tayo ay katekista. Bakit? Sapagkat nagtuturo tayo ng tungkol sa pananampalataya. At yung pagiging katekista nyo, mas nagdagam pa. Kasi pumupunta pa kayo outside the boundary of your family. Pupunta pa kayo sa school, di ba? Pupunta pa kayo sa community. At kung saan-saan pa talagang sinusuyod ninyo ang mga bahay-bahay. Oo, sulok-sulok ng pamayanan para turuan yung mga bata. Ngayon naman, Ate Jo, baka may nanonood sa ating mga estudyante mo, baka pwede mo naman silang batiin din. At kung meron ka ding mensahe sa mga coordinators ng mga other GLC at kung sino-sino pa mga katulad mo sa diocese. Wow. Binabati ko yung mga estudyante ko. May invitation ang parokya, may announcement para sa mga gustong mag-first communion. Lalo pa si Teacher Josie, magpalista lang kayo o magpadala sa parokya para maihanda ko kayo sa inyong first Holy Communion. Sa mga grade 6, ayan, may misa tayo sa Monday. Ipapaalala din doon na kayo ay invited para sa confirmation. Sa teacher po ng Lagro Elementary, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtanggap mga bata.
Oo. Maraming pong salamat. Siyempre po, sir, kay Father Aris talaga. Gusto ko Oh, napapasalamat. syempre. Of At kay course. Naku, Father baka June. nanonood yon. Oo. Yes. Baka nanonood si Father Aris. Sa aming po na paroko. Of Kasi, course. Hello. Hello kay yan, Father Aris. No? Nakakamiss si Father Aris sa pura paroko namin dati. Okay. oo, napaka-active niya. Yes. Napaka-generous niya. Alam kong napapagod din siya. Pero, Father, God bless you. Sino-sino ba ngayon ang mga coordinators ngayon? Bago ko Ayan, basahin yung mensahe ng isa ni Ate Ellen ulit. si Sir Reynold po yung kanina. Siya po ay bagong Okay. coordinator namin. Siya ay sa research. Si Sister Okay. Erla, bago pa rin siya kasi ngayon lang naman siyang school year. Mhm. Nagsimula. Si Sister Pero matagal Teresita, na siyang catechist, no? Si matagal na si Sister Sister Erla. Erla. Dati Oo. siyang kasama sa GNC. Okay. Tapos ano nga po siya, kasi namatay si Miss Jenny. Oo nga eh. Siya yung HR namin dati. Si Sister Mm. Teresita po, nananatili. Hi, Sister. Hindi madali. Hi, Sister. Hi, Sister. Oo. Ah, Talagang nandiyan pa rin si Sister hanggang ngayon. Ang tatag talaga ni Sister. ah, Sabi ni Ate Ellen, no, kanina pa rin ako naiiyak. I know how much the catechists would like to fulfill their duties, but they really need the support of the priest. Mabuhay Opo, po kayo. salamat Sabi niya. po. Thank you, Oo. Ma'am Pero oo, Ellen. sabi ni Warren Docane, salamat sa Diyos, di tayo pinabayaan. Okay, thank you, Yes, Warren. sir. Oo. Warren. Sino si Warren? Ate Jo, kilala mo siya? Katikista din po siya sa medyo mahirap na lugar, bandang Payatas. Wow, talaga. Oo, naku, sa Payatas. Naku ha, o, sige. At least talaga nakakatawa siya. So Ate Jo, para sa iyong final words, may gusto ka bang sabihin sa mga kaparian, no? O sa mga kapwa mo katikista bukod sa dinagdag mo kanina, para naman, alam mo yon, tuloy-tuloy ang ating gawain bilang mga katikista. At tayo ay sabihin natin, makahikayat pa ng mas marami pang maging katikist. Sige, una, Father Aris, maraming salamat. Ramdam ko yung sacrifice mo, yung malasakit mo para sa katikista. Wala na yung ako. Father June, salamat, hindi ka napapagod sumuporta sa akin. Sa mga katikista, siguro tandaan natin yung huling verse na sinulat ni Mateo. Sabi niya doon, tandaan mo hanggang sa makasang panahon, ako'y lagi mong kasama. So, hanggang sa makasang panahon. Hindi tayo iiwan. Yes. Manatiling may pag-asa at magkaroon ng isang magandang pananaw. Alam kong nahihirapan ang maraming katikista. Iba-iba na yung naiisip, pero huwag tayo mawala ng pag-asa. Ipagdasal natin na mabalik tayo sa normal at matatapos ang pandemya. Laging hope. Okay. Naku, Ate Jo, maraming salamat. At talagang maraming salamat sa oras mo at talagang binigyan mo kami ng panahon na ikwento sa amin yung iyong buhay katikista. At huwag kang mag-alala, no? We are just one message away kami ni Ellen. Nandito lang kami. Hindi naman kami na wawala sa puso't isipan tayo yung mga katikista. Although minsan lang tayo magkita, sa mga okasyon lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkita, pero one message away lang kami, Ate Jo. So whatever help we can extend sa mga gawain sa Paris, diyan sa kung saan pa, kung online yan or what, sabihin mo lang sa amin. Pwede naman kami ng free of charge, no? Huwag kayo mag-isip ng mga kung ano-ano kasi alam mo ngayon maganda yung meron tayong ugaling magtutulong-tulong tayo para sa tuloy-tuloy na gawain ngayon sa ating parokya, sa ating simbahan, sa ating diocese. So sa ngalan po ng KP Television, gusto ko magpasalamat sa iyo, Ate Jocelyn. Nakalimutan kong tanungin, yung bang asawa mo ay mayroong relasyon kay Bishop? Kasi para silang gaan.
Pilingerang bangus lang ako. Sabi ko, bishop. Wow! Wala. Pero ano po, gusto ko rin i-trace kasi galing sila sa Oo, Batangas. baka sakali, di Yung ba? asawa Di siya ko, mang taga origin. Batangas kami. O, yun naman pala. So, baka Gusto rin naman. i-trace. Kaya kapag may Okay. nagtatanong, sabi ko na lang, uy, uncle ko yan. Ay, tao, kasi baka ako tuktukan. Baka marinig ni Bishop. Yes. At ako bilbig na Okay, ako. so ayan po mga Sir, kaibigan, maraming mga salamat Oh yes, welcome. Natutuwa talaga Very, ako sa very inyong much mag-asawa. Nung binalikan ko yung ano nyo, yung video nung sa wedding anniversary nyo. Tuwan-tuwa ako. yes, oo. Oo, Thank you. Congratulations. Nako, nabuo lahat yon doon sa office, remember? Nagsimula lahat yun doon sa ating formation mini formation conference room every Wow. Friday. You know? Those were the days. So thank you so much for that. So mga kaibigan, mga kakibi, ayan po, narinig po natin ang isang buhay ng isang katikista. Ano ang isang katikista? Ang katikista ay isang pagtugon sa panawagan ng Diyos upang ipangalap ang katuruan ni Jesus sa mga tao at lalo tigit sa mga kabataan na nasa paaralan. Bagamat may pandemya ngayon, patuloy sila sa kanilang mga gawain sa parokya. Ipanalangin natin ang mga katikista sapagkat sabi nga ni Pope Francis, no, that the catechists are people who keep the memory of God alive. They keep it alive in themselves and they are able to revive it in others. Kaya mabuhay ang mga katikista. Mabuhay ka, Ate Josie. Ayan, sabi pa ulit na Ate Ellen, I love you, Ate Josie. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng mga magigiting nating mga katikista. Yay! So, ayan po. So, tayo muli magsama-sama sa susunod na Webes para sa isa na namang Usapang Kristiyano, Usapang Katoliko dito po sa The Catechist Lens. Maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless you all. Thank you. Thank you. Kuya Prof. Si Kuya Prof. Si Kuya Prof. Si Kuya Prof.